I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. But anyway guys, i-updates natin yung pag-inspect ni Pangulong Marcos Jr. na pinagawa ng Marcos admin na school, no? Napakaganda ito guys, ang laki, ang dami, ang tataas. I think high school and secondary ang buildings na ito. Kung basahin po natin bago yung panoorin yung video mga kababayan. Para kumpleto detalyado ito, basahin ko, okay? Tina lang at handa nang may lilipat sa Marawi City, Dansalan Integrated School ang mga displays ng mag-aaral at guro ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para suportahan ang pagpanunumbalik ng regular na operasyon na paaralan sa Marawi. Personal na sinuri ni PBBM ang proyekto. Nangatid ay 10 4-story na gusali para sa halos 10,000 na mag-aaral. Uy, ang dami. Grabe, anong ganda guys ha. Parang university ang itsura niya. Ito pa yung mga highlights, oh. Ay nako, ganda naman yan. Bagong bago, mga kababayan. Talaga si Pangulong Marcos Jr., ano? Sobra yung malasakit niya, mga kababayan. Ang galing. Ito pa. Nakausap si Madam. Site Development Plan, School Buildings. Ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Uy, dami. M goes. Ang galing, ang dami guys ha. 11 ba? Correct me if I'm wrong. Hindi, 10. 11 plus yung kulay red. Correct me if I'm wrong guys ha. Ay, ang ganda. Naloka ako mga best. Bago yung panoorin guys yung video na short, tingnan natin yung nagkukomenta. May nag-aaway dito eh. Sabi dito, thank you for sharing this. Ayan. Andyan ulit ang Pangulo natin. Walang kapaguran sa paglilingkod. Agay, mabuhay ang ating masipag na Pangulo. Saludo po kami. PBBM, tunay na pinapakita ninyong walang iniwang Pilipino, lalo na ang mga kabataang nawala ng tahanan at eskwelahan. Baka hindi nyo alam mga kababayan ha. Maraming proyekto si Digong inumpisahan lang. Poste lang. Pero hindi po niya tinapos. Si PBBM ang nagtuloy. Pero yung mga yun tapos na mga kababayan. Totoo yun. Tinapos niya talaga yan. Kaya hindi nyo po pwedeng i-credit kay Digong yun. Kasi si PBBM ang nagtapos pati yung cost ng ng isang proyekto. Di ba? Kaya nga bilib ako kay Pangulong Marcos Jr. Tahimik lang, wala siyang kuda-kuda. Basta ang importante tinuloy niya. Tapos ang daming ngayon nakikita niyo yung mga magagandang proyekto niya. I-credit niyo. Yung kay Digong tapos na, tinuloy niya yun. 3 years na ang Pangulo. Grabe kayo naman. Hanggang ba naman ngayon? Lahat ng nakikita yung proyekto na in-upload ko, sasabihin nyo, proyekto ni Digong, over naman to mga dilis na ito. Ayan sabi pa dito guys napakagandang hakbang para sa kinabukasan ng Marawi. Edukasyon ang susi sa pagbangon. Mabuhay po kayo Pangulong Marcos Jr. Kasi guys, alam po natin yan. Tingnan nyo, last 2023, papasok ang 2022. Sinabi niya, sabi niya nga sa video niya, na agarang rehabilitation sa Marawi. Kasi nga, naawa siya. Nakita niya yung sitwasyon nila. Grabe, mga bahay, bagsak talaga guys Yung school, talagang warak So dahil dito guys, sabi dito, it's time for Marawi to grow. Thank you Pangulong BBM at binigyan mo ng pansin ang Marawi. Oo nga guys, nung bumawa si Digong, walang nangyari sa lugar na yun. Totoo yun, i-research nyo kasi mga dilis para may alam kayo din. Thank you Mr. President, please open the MCCEPS as soon as possible. Marawi. Wow, galing naman. God bless always.
Biro nyo, hinay-hinay lang, mahina ang kalaban guys. Oh, ika nga, unti-unti, ika nga, no, slowly by slowly, but surely, ika nga matatapos din naman yan eh. O at least may nagawa ang Pangulo. Taliwas doon sa mga sinabi ng mga si Sara Duterte. Wala doon nagawa ang Marcos administration. Ganun ba? Zero ba talaga? Parang akala mo may nagawa ito si Butangera talaga. True leader know the needs of his people. Good job, Mr. President. Yes, totoo yun. Build program niya ni Duterte. Sabi dito, sabi sa inyo guys, may nag-aaway. Tingnan natin yung mga nag-aaway. Si PBBM na po, presidente. Ayan na. Nasa ICC na po. Napuon. Paano naging sa puon mo yan? Yung mga pinatayong bahay ng pabahay ng puon mo, walang nakatira. Paano mas maganda pabahay kubo kaysa pabahay ng puon mo? Totoo yun. Oh, 'di ba? Tingnan nyo yung project ni Digong dito sa Tacloban ba yan, yung pabahay guys? Alam nyo na sayang lang ang ginastos doon. Bakit? Hindi po natirahan. Na ang nakatira doon puro damo. Pero nung nagkaroon ng pambansang pabahay ang Pangulo, ngayon, alam nyo yung ginawa ng Pangulo, tinirahan na eh. Anong ginawa ni Pangulo doon sa pabahay ni Digong? Na walang kakwenta-kwenta. Alam nyo yung ginawa? Binago niya. Inayos niya. You see, ngayon tinirahan na. Tingnan nyo. Pag ang isang Pangulo kasi magaling mamuno talaga. Very organized. Tinitingnan ang kapakanan ng mamamayang Pilipino. Yun po ang resulta. Totoo yun. Grabe, ang galing talaga nito eh. No. Kaso si PBBM na ang presidente, let's support the administration. Sa panahon ni Apo Lakay, mga project niya lahat tayo nakinabang. Tama. Kaya tama na yung mga pagka-credit grabber nyo di ba? Lahat naman nakinabang, no? Di ba? Program na hindi natapos kaya itinuloy ng BBM administration. Kaya nga yan nga ang sinasabi natin, 'di ba? O umpisahan mo yung isang proyekto, dapat i-credit mo sa sarili mo 'yon. Kung talagang mula umpisa hanggang dulo, sa'yo lahat tinapos mo. Masasabi mo sa'yo nga 'yun. Pati yung yung halaga ng proyekto na 'yan. Halimbawa, sabihin 500 million. Pag naumpisa 'yan hanggang sa dulo, pinagawa mo, tinapos mo, sa'yo lahat ng gastos, under the admin mo, sa'yo talaga yun. Pero kung pinatayo mo yung iskang school buildings, na semento lang, hindi mo tinapos, hindi sa'yo yun. Maniwala kayo sa akin, hindi talaga sa'yo, sa kanya, hindi kay Digong talaga. Siyempre, ikakredit nyo kay PBBM, kayo naman, diba, nakakatuwa ka naman, sabi dito guys, una aangkin siya. Di ba? Excuse me, build saan? Ni hindi nga nagpakita tatay nyo sa mga shelter. Tama. Si PBBM kasi guys, mahilig kasi yan, maggala-gala. Ibig sabihin ng gala, ginagalaan niya ang mga proyekto niya sa iba't ibang lugar. Yun ang ibig sabihin. Katulad yan, di ba? In-inspect niya, di ba? Kung napanood niyo yung sinabi niya kay yung interview niya kay Cheryl Cusim, sa bawat proyekto guys, inaalam niya. Parang may intelligence si Pangulong Marcos Jr. Inaalam niya kung ang proyekto na ito maganda ang pagkagawa, yung budget na pupunta sa mga manggagawa, tama yung cost ng project, walang labis, walang kulang. Ganun ang Pangulo. Pag palpak yung gawa, tanggal. Ganun siya Sinabi niya kaya interview kay Cheryl Cusim sa podcast, no? Mabuhay po kayo, mahal na Pangulong BBM, God bless. Galit na naman ang DDS nito. Ayaw nila makita yung ginagawa ng Pangulo. Tama. Ayan, daming iyakin na DDS dito. Parang ayaw guminhawa. Mga kapwa Pilipino nila. Mana sa puon nila, mahilig pintasin ang Pilipinas. So, kaya nga, mismo si Sara Duterte, biro mo, doon pa sa Australia, kung anong pinagsasabi niya. Mismo bansang Pilipinas ang siniraan niya. Pati turismo tuloy. Grabe. Paano ka-asenso pag ganda ng mga taong salot sa lipunan, Ayan, ang tunay na malasakit. Ayan.
Ayan ang ayaw makita ng mga DDS kasi ayaw nilang makita ang katotohanan. Gusto nila mga nilikha ng AI. Tulad ni Bato, naniwala sa fake news sa AI. Ayan o. Lahat yan guys. So, dahil dito mga kababayan, panoorin niyo po itong short video, okay? Wala pang nakapagtayo ng bahay kasi hindi pa kami nabayaran. Kasama na ako doon. Matagal na itong nakatayo itong integrated school pero hindi pa kami transfer dito kasi walang pupils, walang estudyante. Doon sila sa outside the ground zero nakatira. Itong sitwasyon namin na hanggang ngayon na displaced pa kami. Ako nga nakikitira lang ako sa anak ko diyan sa Sadok. Lahat ang itong ground zero ang wala pang nakabalik kasi unang-una wala pang nakapagtayo ng bahay kasi hindi pa kami nabayaran. Kasama na ako doon. Matagal na itong nakatayo itong integrated school pero hindi pa kami transfer dito kasi walang pupils, walang estudyante. Doon sila sa outside the ground zero nakatira. Itong sitwasyon namin na hanggang ngayon na displaced pa kami. Ako nga nakikitira lang ako sa anak ko diyan sa Sadok. Lahat ang properties namin, mga bahay namin, kasama yung mga constituents dito sa ground zero na kung saan-saan lugar sila napadpad. Hanggang ngayon, hindi pa namin alam kung makakabalik kami. Sana naman, itong pag-asa namin na nakikita namin dahil darating si Presidente, ay makikita niya yung kalagayan namin na mapabilis yung pagbayad sa amin. The construction of 10 units school buildings located at Mercado Kalingilan, Marawi City. 6 of which are for the elementary, primary, and then 4 buildings are for the secondary. The amount of about 520 million contracted for the 10 units were already completed, and then we have a request for about 274 million for the 8 ancillary facilities that would provide all the necessary amenities for this school building. Nag-start kami ng procurement by 2019 and then we were able to construct a full blast operation during COVID time 2020, and then it was turned over the other year. There was used to be a school building here, hindi lang masyadong malaki. Nawala yung mga tao kasi doon sa results sa effects sa Marawi Siege. So it is just appropriate na ibalik. Doon na at present wala nang mga tao ngayon, but then once fully operational na ito, they will come back. The community is already in place, so it is now the duty or the role of the LGU to encourage all the students to come back. Hirap, hindi marami, you cannot see many of the school buildings na ganito karami at ganito kaganda. 4-story. Nakita nyo yan? Di ba ang ganda? Kung wala si PBBM, wala. Nga. Nakatingga yan. Wala eh. Kaya diba sabi ko doon sa unang video ko,
Anong sinabi niya? Bilisin ang rehabilitation ng Marawi. Kasi kawawa sila. Kaya yan ang ginawa niya. Pero mo, laki niya, ng lalaki. Oh, bagong bago. Alam nyo naman, ang Marawi Seeds, mga kababayan, talagang halos talagang natupok. Kawawa talaga sila. Sa totoo lang. Mabuti ngayon, under the Marcos administration, malaki ang pag-asa na talagang maiahon sila sa nagdaan ng mga sitwasyon. At yan naman po ang sinabi ng Pangulo ay tutugunan niya ang pangangailangan ng mga kababayan natin ng Muslim. Kaya nga sabi niya, bilisin ang rehabilitation ng Marawi. Ay, kung nakikita nyo yung dati, 'di ba? May video tayo dyan. May video ako diyan na talagang kawawa, halos talagang durog yung mga bahay nila. So I think this time, sabi ng babae na yan mababayaran ng mga mabibigyan sila ng tulong. Ika nga babayaran, parang gano'n. Ang Pangulo hindi pabaya yan, sa totoo lang. So yun guys, thank you for watching. See you again on my next upload. Alam niyo naman ang Pangulo, pag may project siya, ina-inspect niya talaga yan. Hindi pwede na hindi siya bumaba. Talagang bababa yan. Salamat sa inyong watching guys. See you again on my next upload. Bye 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 and babush. God bless Philippines.